Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, siyempre, wala naman po akong ibang ipaabot sa inyo kundi ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga taga-subaybay. Ayan po, sana po ay mailayo kayo lagi sa anumang uri ng kapahamakan at ganun din po mailayo kayo rito sa mga demonyong mga politikong mga kawatan. Ayan po, at abang-abang lang po tayo dahil sobrang galit nitong si Senador Amy Marcos na pang-insulto nito dito kay Chis Escudero. Nagbanta na po siya na may ibubulgar na siya na lihim nitong mismong kapatid niya at itong si Lisa at itong si Chis Escudero. Yan po ang pagbabanta na ni Senador Amy at yan po ang ating aabangan. At dapat lamang po dapat po talaga walang lihim-lihim ibulgar yung dapat ibulgar, ihayag yung dapat ihayag. Para magkaalaman na po tayo. Hindi yung lagi na lang tayong ganito. At yan nga, nakikita naman po sa hearing na ang matapang pa itong si mukhang panggatong na mamamatay na nga. Siya pa matapang. Anyway, at kung po yan, at mamaya-maya na po natin tatalakayin yan dahil parang gusto ko pong pakinggan kasi itong kanta ni Miss Ana Rivera. Ayan, at sabay-sabay po nating namnamin itong bawat kataga ng kanta ni Miss Ana Rivera. Ano po? Ayan. Pilipinas kong mahal, aming ako'y sista, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Ang bayan kong sinilangan, aking mahal, aking dangal, kailan may di ka iwan, magpasama na hanggang pagtangis na pagdurusa ng bayan kong sinisinta. Araw-araw ay dalangin ko, laya'y mapasakit. Pilipinas kong mahal, ang daming ko'y sinisigaw.
bantayan. Mahal mong Pilipinas, ika'y maglilingkod hanggang wakas. Tanging hangat ay kalayaan ng ating bayan. Ayan po, napakaganda po ng lyrics itong ginawa po ni Miss Ana Rivera. Yan po at courtesy po sa kanya at nagamit natin dito dahil gustong-gusto ko lang po kasi yung lyrics at feel na feel mo yung para sa bayan. Kaya naman po ay sana kung lahat tayo ay magmamahal sa bayan, wala po siguro naghihirap nating mga kababayan. Dahil kung itong mga politikong ito ay marunong sanang magmahal sa bayan, sana wala na tayo nagugutuman mga kababayan at sagana rin sana sila sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. Hanggat ganito po ang ugali ng mga politikong ito, sinabi ko na po yan, kailanman po ay hindi na aangat ang buhay nitong mga kababayan natin, bagkus lahat yan dadapa na sa kahirapan, lalo itong ating mga kababayan. Kitang-kita naman po natin lahat kung gaano katalamak ang mga nakawan, kung gaano katalamak ang kademonyuhan, saan pupulutin itong ating mga kababayan na hanggang ngayon talaga namang masasabi ko dahil ako mismo ang umiikot at kahit papaano ay nakakapag-abot ng tulong sa kanila. Kitang-kita ko mismo. Grabe po. Parami na po ng parami ang talagang walang masaing nating mga kababayan. At habang ito mga nagbabangayan itong mga animal na mga politikong ito, at habang kanya-kanyang pasikat itong mga buwisit na ito, ang gusto ng mga animal na ito, sila lagi ang sikat sa mundong ito. Kagaya po niyan. Pagka ikaw ay kakampi ng administration, kahit baloktot, itatama. Kaya ngayon ang nangyayari, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak ng bawat Pilipino, dahil yan na po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Dahil lamang po sa mga sobrang mga kagreedy nitong mga namamahala, mapa-politiko at mapa-administration at mapa-gabinete ng administration ito. Akala mo naman napakalilinis itong mga hayop na ito, ay samantalang nandyan naman lahat ang kabulukan nitong mga hayop na ito, kagaya na lamang po nitong mga buwisit na mga ito na nagtuturuan. Tingnan mo yung malademonyo na ang kintab-kintab ng ulo na yan, si Lakanilaw na yan. Napakasarap painumin ng lugaw ito hanggang sa isuka na niya yung kanyang bitoka, itong buwisit na ito. Ito namang si Remulla na ito, talagang pilit. Ang lagi niyang sinasabi, o di magkaso kung magkaso. Dahil yun ang paninindigan niya. Kaya naman itong si Amy Marcos ay talagang nabuisit na yata. Lalo't nung sinabihan nitong si Makata na ito na isang isa ring hayop ito, na ang ginagawa labang daw ni Amy ay para magpasikat or magpabango, dahil nga po re-electionist itong si Amy Marcos. At hanggang dumating na po yung kanyang pagbabanta, na ang sinasabing po niya, baka ila-ladlad na niya
maging ang lihim nitong kanyang mismong kapatid. Lihim nitong si Escudero na ito kung paano makipagsabwatan dito sa mga demonyong ito. Pare-parehas naman po mga demonyo itong mga animal na ito. Sino ba ang hindi demonyo dyan? Sige nga, magturo nga po kayo kung sino ang mga hindi demonyo dyan. Para sa akin po, yun lang po 5 billion na tinanggap ng Senado sa pamamagitan ng committee ni Crispo. Inupiran lang siya ni Tambaloslos, ayun na, igino na nila yung mga vice cam na yan, na kahit na alam nilang talaga namang labag sa batas yan. At dahil doon sa sinasabi ni Tambaloslos na ito, na isarang tikbalang na ito, ipasan nyo lang ito, magbibigay ako ng 5 bilyon dyan sa inyo sa Senado. Saan napunta yung 5 bilyon? Natural, pinaghati-hatian na nitong mga unggoy na ito. Yan po ang nakakalungkot. At sabi ko nga po, kanya-kanyang pasikatan. Pero sana, Senador Jaime, panindigan mo na yan. Ano ang pipiliin mo? Taong bayan o yung kapatid mo na isasalba mo? Hindi na po dapat. Tama lang kung yan ang plano mo, na ialantad na ang mga lihim nitong mga demonyong ito, kasama dan dyan yung kapatid mo, ilarga mo na. Ilarga mo na huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, dahil yan ang hinahanap, yan ang inaabangan sa iyo ng taong bayan. Nagpatawag ka na rin lang ng hearing dyan sa Senado, samantalahin mo na ang pagkakataong ito na para kahit papaano ay mabago yung pagtingin ng tao sa iyo. Hanggat hindi mo binubulgar yan, mananatili sa aming mga Pilipino na talagang ginagamit mo lang ang Senado na yan para sa iyong vested interest or personal interest. So, ayan po siguro ang walang pinakamagandang gawin mo kundi yun. Grabe. Sa akin naman po dito, wala sana akong pakialam sa inyo mga mga politiko. Wala akong pakialam sa inyo. Ano bang pakikialaman ko sa inyo? Pero dapat nyong alalahanin, ipapaalala ko lang po sa inyo. Noong araw, anumang politiko ka, mapabarangay captain hanggang sa assemblyman. Assemblyman pa po kasi dati, yan dating, yan ngayon na buisit na kongresong ito, assemblyman po yan dati. Napakataas po ng tingin ng tao sa mga politiko dati. Pero ngayon po, kahit na murahin na kayo, mga animal kayo, wala pa rin sa inyo dahil ang mahalaga sa inyo, yung kwarta na ninanakaw ninyo. Saan ba kayo nakakita? Nang gagawa kayo ng batas, yun ang trabaho ninyo, na mga unggoy kayo, ang gumawa ng batas, pero nandyan na yung pagiging kontraktor ninyo. Kontraktor na, supplier pa, labor pa, sa inyo lahat napunta. Tingnan nyo. At ikaw naman, Joel Villanueva, nakita ko yung inyong video dyan sa Senado, yung pagbubulgar mo dito kay Saldico. Ano na ba nangyari doon? Yung pinabulgar mo na ito, yung pinakamalaking sindikato, itong sa Saldico na ito. Kaya sindikato dahil yan ang pinakamalaking government contractor dito sa Pilipinas, yung Saldico na yan. Ano na bang nangyayari doon sa bumubula pa yung bibig mo nung ikaw ay tawag doon? No, nagkaroon ka ng privilege speech dyan sa Senado.
na ibinulgar mo nga itong Saldico na. Ano naman nangyari? Ganun na lang, puro bulgar na lang kayo. Bakit buhay pa yan? Bakit nandyan pa yan? Bakit hindi pa nakakulong yan? Kung yung sinasabi mo, bakit hindi mo pinanindigan? Kaya maniniwala pa ba kami sa inyo, maputang ina nyo? Grabe. Puro kayo ganyan. Akala mo na ito si Remulla, akala mo napakalinis itong parang panggatong na ito. Ano yung ngakuan mo? Yung anak mo na nag-import ng marijuana sa Amerika. At yan yung sanhi ng pagkakatanggal ni Wilkins Villanueva dyan sa PDEA dahil sila ang humuli dyan sa anak mo. Na walang bill dahil isang ano yan, basta hindi ko alam kung ilang kilo yung marijuana na yun na nasabat ni Villanueva. Ayun, nung nasabat ni Villanueva, nasukol itong anak ni Remulla, tanggal si Villanueva. At nung nakakulong itong anak ni Remulla na ito, 5 araw lang yata, nakalabas na ng kulungan. Tingnan yung kahyupan nito mga animal ito. Parang hindi naman namin alam, yang pugo dyan sa Cavite hanggang ngayon nag-ooperate. Yun mga kababayan, sana ang dapat ninyong malaman dito sa mga animal na ito. Sino ba ang matino? Wala po ako nakikitang matino na politiko. Sa totoo lang. Kung mayroon man po ngayon, ay talagang nabibilang lang po. Out of 300 plus na kongresista, nasa 3 hanggang 4 lang po sigurong congressman ang matino dyan. Imagine mo, 300 plus. 315 po yata na kongresista yan. Pero, out of 315 or 320, 3 hanggang 4 lang na kongresista dyan ang matino. Diyan sa Senado, sino bang matino dyan? Wala akong nakikitang matino dyan. Dahil unang-una, bakit hindi sila pumalag? Okay na sana eh. Bakit sa Senado hindi kayo pumalag noong nagbigay si Romualdez ng 5 bilyon? Dahil dyan, para lang maipasa yung appropriation budget na yan. Or general or GAA na yan. At yung ginawa nga blanco-blanco na yan. Kaya sinabi kong wala ring matino dyan sa Senado kasi tumahimik kayo eh. Hindi na napag-usapan yan. Sana, isa man lang sana dyan, nagtututuwad dyan na ibinulgar yan. Hindi eh. So ngayon, saan napunta yung 5 billion? Ay, 24 senador lang kayo dyan. Diba? Tahimik kayong lahat. Natural, pinagpaparti-partihin nyo na yan. Huwag kami ang pinagluloko ninyo dahil nasisilip kayo. Ngayon, babalik ngayon, kakandidato itong si Ping Lacson, na yan yung nagpauso ng certification lang, na wala ng resibo. Kaya tuloy, ngayon laganap yang corruption dahil dyan sa kanyang concurrent resolution number 10 na yan ni Ping Lacson. Yan po yung sinasabi ko. Mayroon din dyan na ang tanda-tanda na hindi na nagsawa, babalik na naman, kakandidato na naman. Mayroon din dyan na nagmamagaling, kung mahusay mang boxing, itong gagong to, ala, ibinubutan nyo na. Hindi yan ang magaling mang boxing. Iharap nyo sa akin yan.
10 segundo lang tataob sa akin yan. Partida pa, 176 ko na. Partida pa yan. Pag hindi ko pinataob yan sa 10 segundo lang. Kaya yabang niyo, putang na niyo. Mayroon din diyan, yung Elito Lapid, pangangalanan ko na. Di ba napaka-controversial yan ang sinasabi niya, magre-resign siya bilang senador kung mapatunayan na sa kanya nakapangalan yung lupa na pinagtayuan ng Pogo. Ay, hindi ba? Ibinulgar na yan Kausing. At napatunayan na sa kanya. O, ano nangyari? Ba't di siya nag-resign? Kaya dito magpapaniwala kayo sa mga bullshit ito. Sabi ko nga kung ako lang, sabi ko sana magkaroon tayo ng presidente na linisin yan totally. Sana magkaroon tayo ng presidente na kung gusto nila maging congressman, maging senador, dapat minimum wage lang ang ibibigay sa kanila at hindi kailangan magkaroon sila ng project na milyon-milyon. Tingnan nyo, dyan isa pa yan eh. Imaginin mo, gagawa ka ng batas pero meron kang budget na 100 million. Ang sweldo, pagkalaki-laki. Sana nga mag-reflect itong iniisip ko dyan sa mga mananalong darating na mga ibang mga presidente. Dahil kung ako lang talaga, tutudasin ko lahat yung mga yan eh. Sa totoo lang. Lahat ng politiko ng mga kawatan. Siyempre natural yung kawatan lang. Alangan naman tudasin ko yung matinong politiko. Yung kawatan. Sana mag-register sa utak nung bago yung papasok na bagong presidente itong utak ko. Hanggat hindi mo nililipol itong mga ito, patuloy lang. Mana-mana lang yan. Tingnan mo nga yung kwan, yung tinusok natin ng dibdib na congressman na ngayon ay maaring ubos na ng uod yung laman niya. O, kamag-anak niya. Ang sasalo sa pwesto niya. Saan ka pa? Kahit kailan, wala na. Kayong mga kinapos sa kapalaran ng mga kababayan ko, wala na kayong pag-asa. Tandaan ninyo yan. Tuwang-tuwa kayo na pag pumunta dyan si Tambaloslot at magbibigay ng ayuda, tuwang-tuwa kayo. Hindi nyo alam na yung binibigay niya sa inyo, yun mismo ang nagpapahirap sa inyo. Kaya dapat sana yan, kung may mamigay dyan sa inyo dyan, gilitan nyo na. Unang-una sa inyong pira yan. Okay, ang tanggapin nyo ng tanggapin. Pagkatapos yung tanggapin, gilitan nyo na. Kasi alam po ninyo lahat yan na yung mga pinamimigay nila, pira din po ninyo yan. Nangungupit pa nga sila dahil unang-una yung sinasabi, bigyan ng 5,000 yan. Magkano na lang yung nakarating doon sa beneficiary? 500 na lang. Kaya sinasabi ko, tanggapin nyo ng tanggapin yung pira na yan. Pagkatapos yung mahawakan yung pira na yan, kunin nyo na yung mga panggilit ninyo at gilitan nyo na ng gilitan niya mga yan. Yung mga namimigay dyan. Anyway, grabe. So, abangan po natin itong sinasabi ni Amy Marcos kung ilalantad na niya yung lihim daw nitong kapatid niya. Kasabwat itong eskudirong ito at kasabwat yung hipag niyang butod na yan. Tingnan.
May mangbabas na naman sa akin dito. Yung sinasabi ko dito sa kandidatong ito na mahusay mang boxing. Pag sa akin hirap ito, 10 segundo nang dadapa sa akin yan. Sabihin, sa halip na mambas kayo dito, sabihin nyo lang sa kanya na ako ang harapin niya. So wala naman kaming away dyan. Ang ibig ko sabihin, hindi naman ako galit dyan. Ang sinasabi ko lang, mga kababayan, ano ang nagawa niyan? Di isa pa yan na palalamunin natin at mangungulimbat pa yan. Naku, Diyos mio, kalukuhan yan. Kahit naman hindi mangulimbat yan, may automatic silang tig 100 million yan. So sa halip sana na yan ay ma-circulate na dito sa mga mahihirap nating kababayan, ang nagtatamasa ng pira itong mga kongresista at itong mga senador. Yan ang totoo dyan. Nakakagigil. Sobra. Tingnan mo, wala nang ginawa kundi mag-awayan. Napakarami ng problema ng Pilipinas. Si President Duterte pa ang pinagtuunan ng oras, pinag-aksayahan ng oras. Napakarami na naman dyan mga adik sa kanto, sa kanto, sa kanto. Papaanong hindi dadami ng adik ay mismong itong pulis ang nagsabi na okay lang yan mag-adik. Buwak ka ng ina nyo. Ako, pagka nabigyan na ako ng pagkakataon, Mario Joseph, pag hindi ko, kaya sabi ko nga hindi ko lang talaga kasi korte yang pasukin ang politika Ayaw ko po talaga, pero kung bigyan lang sana ako dyan ng pagkakataon, kahit 2 buwan lang, 1 hanggang 2 buwan lang, napakatagal na yung 1 hanggang 2 buwan. At sisiguraduhin ko, yung 1 buwan pa lang, malinis na malinis itong Pilipinas dahil pag hindi ko ihinukay lahat, sabay-sabay kong ihulog sa hukay yung mga tapos tabunan itong mga animal ito. Pag hindi ko tinabunan lahat ng mga buhay itong mga aswang na ito, ewan ko lang. Anyway, manggigil man tayo, wala na tayong magagawa Hanggang doon na lang tayo sa gigil. Pero sinasabi ko lang po mga kababayan ko, yan ang totoong mga nagpapahirap sa inyo, itong mga politiko. Yan ang tandaan ninyo mga kababayan. Kaya hindi na dapat nire-respeto itong mga ninyo. Ay, wala naman talaga nagre-respeto din sa mga politiko nito. May nakita ba kayo nagre-respeto sa politiko? Binabastos na nga lang. Ang tingin ko nga dyan, mga ibak yung manimal na yan na hindi ko tuloy magawang mag-joke. Napakarami ko sanang hinanda na joke kaya lang hindi ko na magawang mag-joke sa buwisit ko. Anyway, abangan na lang po natin yung sasabihin ni Senador Jaime kung ano yung lihim nitong kapatid niya at na Escudero at saka yung hipag niyang butod. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lagi. At dito naman po sa mga may mga sakit kung mga subscriber, tinataas ko po ang aking mga kamay. Sana, Panginoon, ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagkatapos ko magdaldal? Ayan, mahal na mahal ko po kayo lahat.